Ipapaliwanag ng Department of Budget and Management ang mga ahensya ng gobyerno na hindi halos nagagastos sa ang kanilang 2024 budget. Nangunguna dyan ang Kongreso na nasa 8% pa lang ang nagagastos. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Perang di naman ginagastos. Isa ito sa mariing binabantayan ng Department of Budget and Management. Lalo't taon-taon, palaki ng palaki ang hinihinging pondo ng gobyerno. Base sa datos na hawak ng DBM mula Enero hanggang Hulyo, 10 ahensya ang tinukoy ng DBM na halos hindi ginagalaw ang nila ang pondo para sa kanila. Ngayon 2024, pinakamababa ang obligation rate ng Kongreso na nasa 8% pa lang ng budget para sa taong ito. Kasama din sa may pinakamababang nagagastos ang CHED, Department of Migrant Workers, Office of the President, DOLE, Office of the Vice President, at Department of Education. We kept on reminding our departments and agencies to spend their money. We remind them na nakikita po namin yung mga slow-moving projects nila. So, sinusulatan po natin sila for them to be able to do their respective catch-up. Ayon sa OVP, malaking bahagi ng budget nila ay nakalaan sa subsidiya o ayuda. Ang iba rito ay nakadepende rin sa school calendar, nakakasimula pa lang. Dahil dyan, asahan daw na tataas pa ang gagastusin ng OVP sa mga susunod na buwan. Ganyan din ang paliwanag ng DepEd. Asahan daw na tataas ang paggamit ng budget pagdating ng 3rd at 4th quarters. Paliwanag ng DBM, kapag hindi epektibo ang paggastos ng isang ahensya, binabawasan ang budget nito para sa susunod na taon. Importante na nagagastos ng maayos ng mga ahensya ng pamahalaan ang budget na ibinibigay sa mga ito. Malaking porsyento kasi ng paglago ng ekonomiya ay nakabase sa government spending. Kaya kung wala ito, hindi mararamdaman ng taong bayan ang benepisyo ng mga proyekto ng pamahalaan, katulad na lang sa infrastruktura at ayuda para sa mahihirap. Kaya naman pinapayagan sa batas ang paglilipat ng excess funds o sobrang pondo ng mga ahensya, tulad na nangyari sa PhilHealth. Ngayong araw nakatakdang ibalik ng PhilHealth sa National Treasury ang 10 bilyong piso na bahagi ng 89.9 billion pesos na excess funds ng state health insurer. Inilabas na rin ng DBM ang priority programs at projects na paggagamitan ng excess funds. Kasama dyan ang personal benefits o dagdag sweldo sa mga kawani ng pamahalaan, allowance at benepisyo ng healthcare workers, pambayad sa right-of-way sa infrastructure projects, pagkukumpuni sa kalsada, DPWH projects, AFP Modernization Program at marami pang iba. We're just following what's in the General Appropriations Act. We're just following what's in the law. Sinusubukan pa ng News 5 na kuna ng pahayag ang iba pang ahensyang natukoy na mabagal sa paggastos ng kanilang pondo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.